Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay Shiba Inu lead developer responds to concerns about Shibarium. Yan po si Ginoong Satoshi Kosama, ang lead developer ng Shiba Inu. Siya po ang pinaka-leader ng mga developers ng Shiba Inu. At yan siya po ay sinagot po niya yung mga katanungan tungkol kay Shibarium. Yan, yung, kasi maraming mga nagtatanong. Yan, marami pa rin hanggang sa ngayon ang hindi nakikilala or hindi nakakaalam lahat ng tungkol kay Shibarium. Yan, lalong-lalo na yung mga bagong mga investors na pumapasok ngayon ay yan, gusto nilang malaman kung ano nga ba ang Shibarium. Kaya ayan, si Ginoong Satoshi Kosama na mismo ang sumasagot sa mga tanong tungkol dito kay Shibarium. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Shiba Inu lead developer Satoshi Kosama has taken to Telegram to address certain questions regarding the layer 2 blockchain Shibarium. Ayan na nga. Isa pong layer 2 na blockchain ang Shibarium. At si Ginoong Satoshi Kosama ay ayan, siya po ay napaka-active ngayon sa kanyang Telegram account. Ayan, para sagutin yung katanungan ng kahit sino man dyan tungkol dito kay Shibarium. Yan, Kosama speaks on adding Shibarium validators. In a recent Telegram message shared by Shiba Inu's marketing strategist Lucy, Kosama explained why the team has not added more validators on Shibarium since its inception. Ayan. Ito naman po ay nagpaliwanag si Ginoong Satoshi Kosama kung bakit hindi pa sila nagdadagdag ng mga validators dito kay Shibarium. Kaya ayan, nung nag-umpisa ang Shibarium ay meron po itong, sa aking pagkakalam, ay meron po itong 12 na validators. At hanggang ngayon ay nananatiling 12 pa rin ang kanilang bilang. At meron pong paliwanag dito si Ginoong Satoshi Kosama kung bakit. Yan, kasi siguro marami pang mga validators ang nag-a-apply dito. Notably, Shibarium currently has only 12 validators on the network. Ayan na nga yung sinabi ko kanina. 12 na validators lamang ang meron, which hold 26.16 million bone, worth $19.88 million. Recently, the community has been calling on the team to add more validators to Shibarium to increase the number of bone stake. Ayan, yung community ng Shiba Inu ay humihiling sa mga team developers na dagdagan pa yung bilang ng mga validators dito kay Shibarium. Kasi kumbaga madadagdagan ang bilang ng mga validators ay tataas yung bilang naman ng mga naka-stake na bone. At yan, ito po ang naging paliwanag naman ni Ginoong Satoshi Kosama. Sabi niya dito ay Kosama explained in his latest Telegram message that the team is more concerned about the safety of Shibarium. Ayan, sila po ay mas concerned or mas nababahala sila sa safety or kaligtasan ng Shibarium. Yan, ibig sabihin ay mas gusto nilang tutukan yung security nito. Ayan. According to Kusama, the Shiba Inu team has been using a particular strategy to add validators in order to keep the network safe from attacks. Yan na nga. Kung mas marami kasing validators ay mas matindi yung security nito. Kaya ayan, sila ay meron daw silang ginagamit na isang estratehiya, ayan, para magdagdag ng mga validators.
He noted that adding validators spontaneously could jeopardize the security of the layer 2 blockchain. Ayan, kung basta-basta raw silang magdadagdag ng mga validators ay mailalagay daw po sa panganib ang security ng Shibarium o ang layer 2 blockchain. Yan po, ito po yung actual na kanyang sinabi rito. Adding validators spontaneously as it seems you expect would put the chain in jeopardy. Wouldn't you agree? He remarked in response to a user who raised a question about Shibarium staking. Ayan. Sa tingin ko ay alam naman po ang alam po nila ang ginagawa nila dito. Kaya yan, sabi nga rito ay meron silang particular strategy or hakbang na sinusunod ayan, sa pagdadagdag ng mga validators. Ayan. Kasi kung basta-basta po sila nagdadagdag ng mga validators ay manganganib po ang seguridad ng Shibarium. Shiba Inu increases staking rewards. Ayan. Pinalaki po nila ang rewards na makukuha sa kanilang staking. Kaya maganda po ito. Furthermore, Kusama revealed that the Shiba Inu team has increased staking rewards, which will be rolled out soon. However, he did not mention the network's new staking rewards. Ayan. Hindi pa po pala nila na ilalabas ito, pero maganda po ito na balita kung saan ay palalakihin po nila yung makukuhang reward sa kanilang staking program. Ayan, sa mga mahilig pong mag-stake dyan, maganda po ito kasi passive income po kasi ito. Shibarium powered Shiburns. Yan, ito naman ay tungkol sa kakayahan ni Shibarium na magsunog ng Shiba Inu tokens. Meanwhile, prior to the mainnet launch of Shibarium, the team emphasized that the network would contribute to the Shiburn effort. Yan, magko-contribute daw ang Shibarium network yan sa pagsusunog ng Shiba Inu tokens. Kasi sa mga hindi po nakakaalam ay napakalaki pa rin po ang circulating supply ng Shiba Inu token. At maraming nagsasabi na ito yung napakalaking hadlang yan, sa pag-angat ng presyo ni Shiba Inu token. Yan, ito ay may napakalaking supply kaya hirap talaga itong makaangat. Kaya ang nakikita nilang isang susi para makaangat ito ay ang bawasan ang napakalaking supply nito. Yan, it is stated that the network would use 70% of the base transaction fee to incinerate SHIB. However, there is no optional platform that tracks the number of accumulative bone tokens to potentially burn SHIB. Ayan, ito na nga yung naipaliwanag na po natin ito sa mga nakalipas na mga video. Yan, kung paano magsusunog ang Shibarium. Kasi meron po siyang automated na burning mechanism. At meron pong hindi nakakaalam yan kung paano nagsusunog ang Shibarium ng Shiba Inu token. Kasi lahat po ng ginagamit dito ay bone. Yan, yung gas, yung kanyang transaction fee ay ang ginagamit po rito ay bone. Yan. Ngayon ay maraming nagtataka kung paano nagsusunog ang Shibarium ng Shiba Inu token, gayong ang ginagamit naman po nitong transaction fee ay si Bone. Yan, kasi ang nangyayari po kasi dito, 70% ay masusunog mula sa transaction fee ng Shibarium. Ngayon yung 70% na ito ay Bone po yan. Yan, na mula po yan sa naibayad na Bone token. Ngayon ang program po ng Shibarium, yung kanyang automated burning mechanism, yung 70% na ito ay automatic po na maiko-convert ng Shiba Inu token. Kapag na-convert po ito ng Shiba Inu token, ay saka ito mababurn. Kaya yan, automatic po yan na si Shibarium ang gagawa nito. Kaya yan, marami pong hindi nakakaalam nito. Yan, ang akala nila ay yung bone na mismo yung nasusunog. Kaya, yan. Shibarium needs 5.19 quadrillion transactions to reach 25k bone. Yan.
Kailangan daw po niya ng 5.19 na quadrillion transactions. Napakalaki po nito. According to Shibarium's tracker, Shibarium has only amassed 0.51 bone, $0.38 from transactions on the network. Ayan, napakaliit. Hanggang sa ngayon, according to Shiburn's tracker, ay ayan pa lamang po yung total na kukolekta na ni Shibarium na bone, 0.51. Yan, mula yan sa kanyang transactions sa network. Ayan nga. Recall that as of September 22, the tracker estimated the Shibarium required 5.39 quadrillion transactions to reach 25k bone tokens. Now that the network needs to process 5.19 quadrillion transactions to accumulate 25k in bone to incinerate SHIB. Ayan, kailangan po niyang umabot kasi ng ganyan, 5.19 quadrillions para bago mag-umpisa na magsunog ang Shibarium. Yan, 25k or $25,000 na worth ng bone. Kaya ngayon ay ayan, mukhang mabagal po pala. Nakaka 0.38 lamang siya, 0.51 na bone. Yan, medyo mukhang matatagalan ito bago makapagsimula na magsunog ang Shibarium. At ayan, ang tungkol sa balitang ito ngayon ay ayan, kung gusto nyong tanungin si Ginoong Satoshi Kusama ay puntahan nyo lamang siya sa kanyang Telegram. Yan, siya po ay sumasagot ngayon or napaka-aktibo na siya ngayon sa kanyang Telegram. Yan, pwede nyo siyang kontakin at kausapin tungkol lahat ng tungkol dito kay Shibarium. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.